Challenge ba sa inyo ang pagsakay ng bus dito sa Japan? Hi mga ka-broker V! Today, sagutin natin ang tanong. Kung challenge ba talaga ang pagsakay ng bus dito sa Japan? Sa totoo lang, opo. Lalo na sa umpisa. Iba kasi ang style nila dito. Pag akyat mo sa bus, either itatap mo yung IC card or kukuha ka ng maliit na ticket. Tapos, ang pamasahe, hindi din fix, depende kung saan ka bababa. Kaya habang nasa biyahe ka, tandaan mo ang lugar na iyong bababaan. Pero once na masanay ka, sobrang tahimik, organized, at sobrang linis ang bus dito sa Japan. May screen sa harap ng bus na nagpapakita kung anong stop na, magkano ang babayaran at kailan ka dapat mag-push ng button to stop. So, ang kagandahan po sa bus dito, kahit siksikan, napakatahimik po. Bawal rin po ang cellphone nyo ay kailangan nyo pong manner mode o naka-silent mode po. Yun po ang patakaran nila pag sumakay po kayo sa bus. So, yun po, bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po gagawin at kung gaano kaaliwala sumakay dito sa bus ng Japan. Yun lang po. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Basta tandaan lang po, kung sasakay po kayo ng bus, titingnan niyo po kung anong number yung nasa unahan, kung tama ba ito. Pagkasakay niyo po, itap niyo lang po ang IC card or Suica card. At yun, pasok na po kayo at maupo po kayo. Kung mapapansin niyo po, ayan, tahimik po ang loob ng bus. Ang maririnig niyo lang po ay ang monitor o mga instruction na sinasabi na sa loob ng bus. Ito po ngayon, dito po ako sa loob ng bus. First time ko po sumakay dito sa bus. Napakatahimik po at napakalinis ng bus nila. Sobrang ganda po dito sa Japan kasi walang siksikan, walang tulakan, wala kang maririnig na ingay. Kung may magsalita ay mahina lang. Tapos, kung parating na kayo sa destination nyo, kailangan aware din po kayo at pinutin nyo kaagad ang bus stop kung saan station po kayo bababa. Yan po, thank you po. Success po tayo today sa pag-sakay ng bus. Bye for now.